dahil paparating na ang pinaka-best sale month which is 11/11 and 12/12 sale, ito na mga kapare ko yung ating phone recommendation para sa under 10K, above and under 15K, and also above 20,000 pesos price range. At take note, kung napanood din nyo yung ating major phone recommendation before, marami tayong nabago dun sa lineup na yun, pero meron pa rin mga phone na natira dun sa recommendation na yun. And take note mga kapare ko, na halos 95% ng mga phone na i-recommend ko dito is nagawang ko na ng review. Yung iba kasi dito is ginagamit ko pa lang kaya wala pa tayong video, pero nire-review ko na siya at the moment. And then yung iba hindi ko talaga na-review pero para sa akin is solid. Nga pala, nandiyan na nga rin pala yung mga shops na recommended ko pagdating sa mga nagbebenta ng phone na to, lalo na sa China Roam. Anyway, without being said, tara, simulan na natin. At magsimula tayo sa under 10,000 pesos. Usually, una nating phone is under 5,000 pesos. Ito nga pala kapare ko ay ang Spark Go 1. Meron tong 3,700 plus na SRP. So, bababa pa yan kapag nagkaroon ng sale. Yung chipset nito, naka Unisoc T615 chipset. Merong 6.67-inch IPS LCD na naka 120Hz. At pagdating sa storage, meron lang tayo ditong 464GB. Usually, yun yung pinaka-trade-off niya pagdating sa kanyang presyo. Pero kung gusto nyo mag-upgrade, magdadagdag na lang kayo ng couple 100 pesos, pwede na kayo sa 4128. Pero itong 13 megapixel of camera, okay din yung mga nakuha nating photo dito. Goods din para sa kanyang presyo. 5,000 mAh of battery and also 18 watts fast charging support. Para sa akin, kung usapang pangregalo and also secondary phone, panalo tong device at mga kapare ko sa aspeto na yon. Pero kung gagamitin nyo to as your daily driver phone, X at hindi ko marirecommend mga kapare ko dahil mababa yung RAM and also mababa yung storage. But still, para sa mga phone na na-review ko before, isa to sa pinakasulit na phone under 5,000 pesos. Anyway, yung next naman dito mga kapare ko hanggang ngayon kasama pa rin sa recommendation ko which is itong Itel S23 Plus. Merong 7,662 pesos hanggat wala pang AMOLED display na binibigay sa under 10K ulit. Ito pa rin yung isa sa mga marirecommend ko pagdating sa display niya. Meron kasi itong 6.78-inch AMOLED display. Yun nga lang, naka 60Hz tayo dito. Pero binawi nila kapare ko sa Corning Gorilla Glass 5 protection neto. Meron na rin itong smooth UI, naka 8GB RAM and 256GB of internal storage. Pagdating sa gaming, medyo efficient na rin pero kailangan nating i-tweak yung settings dahil naka Unisoc Tiger T616 lang din to. Meron tong okay and decent na camera pero syempre for the price lang, 50 megapixel. At meron tayo dito kapare ko na medyo makunat-kunat na 5,000 mAh of battery and 18 watts fast charging support. So kung kayo yung tao na gusto yung AMOLED display para sa ganitong presyo pero yun nga lang ang trade-off 60Hz lang to, syempre palag pa rin tong Itel S23 Plus. Pero kung ayaw nyo naman yan, pwede sa inyo mga kapare ko itong Itel P65. At yung presyo, nasa 5,799 pesos lang. Pagdating sa kanyang specs, meron tayo ditong Unisoc T615. Okay din tong chipset na to. Nagawa na natin to ng gaming test doon sa ating mismong YouTube channel. By the way, lahat nga pala ng mga pagdating naman sa display nito, meron tong 6.7-inch 120Hz IPS LCD display. Pagdating naman sa storage, meron tayo ditong 6GB RAM and 128GB of internal storage. May 5,000 mAh of battery and 18 watts charging rate. At kung kayo yung tao na gusto yung solidness pagdating sa isang device pero capable pa rin for gaming, marirecommend ko itong Itel P65. Pero kung sawa na kayo sa 4G connectivity, para sa inyo mga kapare ko itong pinakamurang 5G phone as of now, which is itong Itel P55 5G. Merong presyong 5,309 pesos as of speaking. Pwede pa yung bumaba kapag pumalo na yung 11.11 sale. Meron tong Dimensity 6080 chipset, overclock version na G99 yan. Meron tayong 6.6-inch 90Hz IPS LCD display. Merong 6GB RAM and 128GB of internal storage. Pagdating sa camera, okay din dahil meron tayo ditong 50 megapixel sensor. At pagdating sa quality, quite good kapare ko for the price. At pagdating naman sa kanyang battery, meron tayo ditong 5,000 mAh and supported ang 18 watts charging rate. And just I said, recommended ko to mga kapare ko para sa mga tao na gusto ng 5G connectivity para sa presyong 5,000 plus pesos lang. Ngayon naman mga kapare ko, yung sumunod, hindi ko pa to nare-review pero don't worry, may paparating na tayong review dahil nakabili na ako ng demo unit. Ito naman kapare ko ay ang Infinix Hot 50 Pro Plus. Yung SRP nito is 8,499. Pagdating sa specification, naka Helio G99, G100 to mga kapare ko. Usually, medyo improved version lang yan ng G99 pero almost magka-level pa rin yung dalawa. Pagdating naman sa display nito ay meron na tong 120Hz AMOLED display mga kapare ko at meron tong 1,700 nits peak of brightness. Ang nagustuhan ko dito yung kanyang display specs pang mid-range level ng mga kapare ko. Nga pala, curved screen nga lang to. So para sa mga hindi gusto yung curved screen, GG kayo ng konti dito. Pagdating sa storage, naka 8GB RAM and 256GB of internal storage tayo dito and
take note, naka UFS 2.2 na po ito mga kapare ko, which is nice pagdating sa kanyang storage version. Solid din yung ginamit na camera dito dahil ito ay naka 50 megapixel of camera, and then meron tayo ditong 5,000 mAh of battery and 33 watts fast charging support. And just I said mga kapare ko, kakabili ko pa lang ng unit as of recording this video, kaya abang-abang kayo sa magiging full review natin dito. Pero ako na nagsasabi sa inyo, isa to sa pinakasulit phone under 10,000 pesos. Anyway, kagaya ng sinabi ko kanina, kung hindi nyo gusto yung mga curved screen, para sa inyo tong next phone natin, which is ito, yung Tecno Spark 30 Pro. Meron tong SRP na 7,999 pesos at merong sale price na 5,999 pesos sa 11.11, which is nice. At pagdating sa specs, almost the same lang sila ng Hot 50 Pro Plus ni Infinix. Usually yung specs na ito, the same na the same. Merong IP54 din, naka Helio G100 din, merong AMOLED display na merong 120Hz, yun nga lang. Meron lang tayo ditong 1,300 nits peak of brightness. Pagdating sa storage, same na 8256 na naka UFS 2.2. Meron ding 5,000 mAh of battery and 33 watts fast charging support. Pero yung pinagkaiba nila dito ng malaki is yung kanilang camera dahil ito ay naka 108 megapixel camera na. Pero kagaya na sinabi ko, megapixel is just a megapixel lang naman. At the end of the day, 12 megapixel pa rin naman nare-render yung photo natin. But detailed wise, goods kapare ko yung kanyang camera. And just I said mga pare ko, hindi ko pa rin nare-review itong Tecno Spark 30 Pro kasi inaantay ko pa rin yung demo unit natin, no? Ang hirap kasi makahanap ng mga gantong phone as of now, kaya abang-abang kayo sa review natin. Kagaya nga na sinabi ko, kahit na hindi ko pa ito nare-review, isa to sa mga recommendation ko. At pagdating naman sa pinaka-best under 10K phone para sa akin as of now ngayong 2024 is yan ang Nubia Neo 2 5G. Walang makakatalo para sa presyo. Meron tong Unisoc T620, 5G GHz support na po yan mga pare ko. Kaso nga lang naka 6.7 inch 120Hz IPS LCD pa lang tayo dito, at meron tayo ditong configuration na 8GB RAM and 256GB of internal storage na naka UFS 3.0 mga kapare ko. At pagdating sa battery, napakalaki, 6,000 mAh na 33 watts fast charging support, at meron tayo ditong 50 megapixel camera na okay din yung mga nakukuha nating output pag nagte-take ng picture. Para sa akin mga kapare ko, kung saktong 10,000 pesos yung inyong mismong budget ngayon, yung presyo nito currently kasi is 9,999 at hindi pa rin nagbabago. I don't know kung bababa to ngayong 11.11. I think isa to sa pinaka-the best na phone na pwede nyo bilhin, lalo na kung focus kayo for gaming. Take note, naka 5G support na po ito at meron na rin to kapare ko na 6,000 mAh of battery, and take note, isa po to sa pinaka-budget level gaming phone ni Nubia as of now. Kaya ito yung isa sa pinaka-best recommendation ko pagdating sa under 10,000 pesos price range. At ngayon mga kapare ko, dumako na tayo sa pinaka-gusto talagang malaman ng iba dyan, or usually mayroong mga budget ngayon, which is above and under best 15K phone ngayong 2024. At unahin natin mga kapare ko ang CMF Phone 1. Pagdating sa presyo, naka 15,490 mga kapare ko as of recording. So, bababa pa yan, just I said. Merong AMOLED display screen at 120Hz support mga kapare ko. At supported pa nito ang 2,000 nits peak of brightness. Pagdating sa operating system, naka Android 14. At ang pinaka-nagustuhan ko sa kanila, super bilis ng update at maganda po kapare ko yung UI neto. Pagdating sa camera, single camera lang tayo dito. Naka 50 megapixel Sony IMX882 sensor, which is isa sa pinaka-okay and decent quality pagdating sa camera. Hindi siya yung pinaka-the best pagdating sa color processing, pero isa to sa may pinaka-maganda pagdating sa detail. Pagdating naman sa kanyang battery, naka 5,000 mAh and 33 watts fast charging support. So typically mga kapare ko, hindi to para sa mga gamers out there dahil alam naman natin yung capability ng Dimensity 7300. Although okay yan, capable naman siya for gaming, but syempre kung sagad-sagad and also max na max yung gusto mong i-setup, hindi para sa ito mga kapare ko. But decent yung kanyang performance, okay yan dyan. At ang pinaka-nagustuhan ko dito is yung kanilang update, napakabibilis mga pare ko. So kung gusto mo ng capable phone na magtatagal talaga ng taon or ng ilang taon pa, go for CMF Phone 1. But kung gusto mo ng magandang camera and also magandang gaming capability with a good display, para sa'yo ang Camon 30 Pro 5G. As of recording this video, nasa 15,000 pesos yung kanyang SRP, flat mga kapare ko. At pwede itong bumaba ng 13,000 plus pesos. It depends sa kanilang 11.11 sale. By the way, yung kanyang specs, meron 6.78 inch AMOLED display, naka 144Hz support na rin. Meron
merong Dimensity 8200 Ultimate 4nm chipset, isa sa may pinakamagandang chipset ngayong 2024. Naka Android 14 na rin. Merong Sony IMX890 camera sensor which is more improved sa ginamit na sensor sa CMF Phone 1. Pero ang nagustuhan ko dito is yung kanilang color science or yung software mismo na nagpa-process ng photo na tinig natin. Okay kasi yung kanilang vibrant and also saturation sa mga photo. Maganda rin yung kanilang bokeh effect. Okay din yung detail, yung HDR hindi ganun kasabog, hindi din ganun kapangit pagdating sa shadow. Okay siya, balance lang kung ako yung tatanungin ninyo. And usually yung demo unit ko, hindi ko talaga siya binenta, nandito pa rin siya sa bahay at gagawa natin to ng long-term review kaya antay-antay kayo dyan. At pagdating sa kanyang storage, naka UFS 3.1, 256GB of internal storage and 12GB RAM na naka LPDDR5X version. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh power of battery and 70 watts fast charging support which is makunat na yan kapare ko. So kung gusto nyo panoodin yung full review natin about sa phone na to, ilalagay ko po yung link dyan sa description. Anyway, just I said, isa to sa may pinaka-the best combination pagdating sa gaming and also camera. Pero kung gusto mo naman mag-focus lang sa gaming, gusto mo yung mga gaming features at ayaw mo masyado sa camera, good sa iyo kapare ko itong Infinix GT20 Pro. Yung presyo nito at the moment is 16,348 pesos. So pwede pa itong bumaba kung i-check ninyo mamaya. Pagdating sa kanyang specification, naka Dimensity 8200 Ultimate din to. Merong 12GB RAM and 256GB of internal storage. UFS 3.1 na rin yan and LPDDR5X. Naka IP54 rating. Merong 108 megapixel camera sensor at usually okay naman yung mga nakuha nating photo and okay din naman yung quality ng kanyang video. Pagdating sa battery, naka 5,000 mAh power of battery din and 40 watts fast charging support. And just I said mga kapare ko, pagdating sa gaming yung usapan, ito talaga yung pinaka-recommend ko if kinakailangan nyo ng mga gaming features kagaya ng bypass charging, frame rate interpolation at kung ano na pa, meron na po yun dito. So at the moment mga kapare ko, para sa akin, mas sulit pa rin ang Camon 30 Pro kung ako yung tatanungin dahil mas okay yung camera at may bypass charging na rin po yun mga kapare ko. Pero kung yung gusto nyo naman is mas malakas yung performance unlike dun sa tatlong nauna at magandang camera, dyan papasok mga kapare ko ang Poco X6 Pro. Pero 15,240 SRP at the moment, pwede pa tong bumaba ng 13,000 pesos, it depends kay Poco. Meron tong Dimensity 8300 Ultra, way more superior unlike dun sa 8200 Ultimate na meron kanina. Meron tong Flow AMOLED display, 120Hz na naka Corning Gorilla Glass 5 protection at naka Dolby Vision support na rin. May IP54 rating, may 826GB of internal storage at ang maganda dito, meron na tong UFS 4.0 and LPDDR5X RAM version. Pagdating naman sa camera capability nito, meron na tong OmniVision OV64B, 64 megapixel sensor at pagdating sa kanyang camera capability mga pare ko, okay yung mga nakukuha natin. Vibrant, same lang din ng Camon 30 Pro 5G pero mas gusto ko lang talaga yung image processing and also detail sa Camon 30 Pro 5G. Pero pagdating sa kanyang processing dito, detailed wise and also low light capability wise, mas goods ang Poco X6 Pro. But anyway, kung kayo naman yung tao na mahilig maglaro ng mga emulated game and also mas gusto nyo yung competitive performance pagdating sa gaming and also meron ding magandang camera and also display, para sa inyo ang Poco F6. So yung presyo nito mga kapare ko currently is nasa 19,599 pesos. Yung specs nito naka Snapdragon 8S Gen 3 chip. Magandang chipset yan mga kapare ko. Okay na okay yung performance yan pagdating sa gaming. Consistent 60 and also 120 yung makukuha natin dyan. It depends sa game settings natin. Ang maganda dito naka IP64 rating na tayo dito. Meron tayong 6.67 inch 120Hz AMOLED display na naka Corning Gorilla Glass Victus protection which is isa sa pinakamatibay ng Corning Gorilla Glass protection. Merong 256GB of internal storage, naka UFS 4.0 na rin and also LPDDR5X. At pagdating naman sa camera capability nito, meron na tayo ditong 50 megapixel Sony IMX882 camera sensor at pagdating sa mga photo quality na nakuha natin, goods, ganun din sa video mga kapare ko. Maganda yung kanyang photo processing, vibrant and also saturated. Okay din yung detail, hindi din nagka-crash sa HDR, pero para sa akin medyo mas okay ng konti ang Camon 30 Pro pagdating dito. Pero yeah, detailed wise, nandito talaga ang Poco mga kapare ko. Pagdating naman sa kanyang battery nga pala, naka 5,000 mAh power na to and then naka 90 watts fast charging support. At just I said, kung kayo talaga yung gamer na into emulated games, go mga kapare ko sa Snapdragon chipset which is itong ang Poco F6. Dahil kapag mga Dimensity chipset or mga MediaTek chipset yung gagamitin ninyo, mahirap pong hanapan ng firmware and also ng drivers. Kaya hindi din nagiging ganun ka-compatible sa mga emulated games. Yun lang yung friendly advice ko.
para sa inyo. And syempre, hindi pwedeng mawala mga kapare ko yung China ROM recommendation natin pagdating sa China ROM version. So ito, medyo bibilisan na lang natin ng konti pero halos lahat ng to kahit anong pili nyo sa kanila, okay. Pero i-explain ko pa rin kung bakit. Unang-una natin dyan sa listahan is ang Redmi Turbo 3. Kung wala kayong pambili ng Poco F6 kasi medyo mahal nga, nasa 20,000 pesos, dito mga kapare ko ay nasa 15,900 lang. And then, pwede ba itong bumaba? Depende sa shop mga kapare ko. So, abang-abang kayo dyan. Pagdating sa specification, the same lang ng Poco F6 Pro. Naka Snapdragon 8S Gen 3 chip, naka 120Hz AMOLED display, merong 12GB RAM and 256GB of internal storage, naka 5,000 mAh battery and 90 watts fast charging support. Yung pinagkaiba lang nila dito is yung camera sensor dahil ginamitan to ng 50 megapixel LYT 600 sensor unlike dun sa ating mismong Poco F6 na naka Sony IMX. And yeah, pagdating dito mga kapare ko, same pa rin naman yung advice ko sa inyo. Kung gusto nyo kapare ko na mapamura at gusto nyo ng Poco F6 performance, go dito sa Redmi Turbo 3. Next naman sa listahan natin, personally, isa sa pinaka-favorite ko na China ROM phone, ang iQOO Z9 Turbo. So yung presyo nito ngayon mga kapare ko ay nasa 17,000 plus pa rin. At pagdating sa specification, naka Snapdragon 8S Gen 3 din, merong Smooth Origin OS or UI, meron na rin tong 144Hz AMOLED display, merong 12GB RAM and also 256GB of internal storage, naka UFS 4.0 na rin yan. Meron naman tong 50 megapixel Sony LYT camera sensor and meron tong 6,000 mAh battery na merong 80 watts fast charging support. At para nga pala sa mga lagi nagtatanong kung Redmi Turbo 3 ba or iQOO Z9 Turbo dyan sa comment section, ang sagot ko po dyan is iQOO Z9 Turbo. Yung pinaka main reason, same naman sila ng performance, yung UI lang talaga or yung OS talaga nila yung pinagkaiba. Mas smooth kasi or mas magaan yung Origin OS unlike doon sa ating Hyper OS. So nakadepende na lang talaga yan sa user. So kung gusto nyo yung Redmi, go for Redmi. Kung gusto nyo yung iQOO, go for iQOO. Anyway, hindi pwedeng mawala. Malaki yung dinrop ngayon sa presyo. Nasa 18,000 pesos na lang at yan ang Redmi K70. At para sa mga hindi nakakalam, ang global version po nito is ang Poco F6 Pro. So alam na naman natin yung specification na ito. Naka Snapdragon 8 Gen 2 chip, merong 120Hz AMOLED display na naka Corning Gorilla Glass 5 protection, may IP54 rating, merong 12.256GB of internal storage, may Omnivision OB64 Light Hunter 850 megapixel sensor na solid yung camera capability. Ako na nagsabi sa inyo, meron ako mga nagawang after 6-month review and also mga long-term review ng Poco F6 Pro. Kung gusto nyo panoodin, ilalagay ko yung link sa description. At syempre, meron tong 5,000 mAh and 120 watts fast charging capability. Medyo nagulat nga rin ako sa binaba ng presyo na ito dahil nung nabili ko tong phone na to nasa 22,000 pesos. Pero ngayon, nasa 18,000 pesos na lang. So, kung wala kayong masyadong budget para sa Poco F6 Pro na nasa 27,000-28,000 kapag may sale, syempre, definitely mas goods ka para ko ipiliin itong K70. Pero syempre, China ROM po ito, keep it mind. And then yung pinaka-last sa phone sa ating mid-range level recommendation is itong iQOO Neo 9 which is merong presyong 19,848 na bumababa pa raw up to 18,000 pesos based doon sa mga kapare ko natin na nakabili before. Mas okay itong bilhin unlike dito sa K70 dahil yung specs neto, naka Snapdragon 8 Gen 2 din, meron 6.78 inch, 144Hz pero naka LTPO AMOLED panel na po yan, meron 12GB RAM, 256GB of internal storage, latest RAM and ROM na rin yung pinartner dito, merong 50 megapixel Sony IMX 920 sensor which is way more okay pagdating sa mga low light shot dahil nga naka Sony sensor and then naka 5,160 mAh at 120 watts din yung capability. So maraming mga nagtatanong sa akin mga kapare ko kung ano bang mas okay bilhin sa dalawa which is yung K70 or kaya itong Neo 9. Lagi kong sinasabi or madalas pagdating talaga sa camera capability and also smoothness ng software, go for Neo 9. Iba kasi talaga kapare ko yung level ng Origin OS, mas magaan siya unlike sa Hyper OS. At least sa experience ko. Meron kasi mga bugs pa rin na hindi ako na-experience doon sa boot UI pero most of the time mas marami ako na-experience na bug sa Hyper OS. Pero syempre hindi din perfect ang Origin OS pero yun nga, base experience ko, wala ako masyadong nakitang bug sa kanila. Anyway, lahat ng recommendation natin sa mid-range level is talagang mga solid. Pero kung meron pa kayong extra budget, pag-usapan natin yung flagship recommendation ko which is yung 20,000 and above price range pagdating sa smartphone. Unahin na natin dyan mga kapare ko ang Poco F6 Pro. 24,999 pesos yung kanyang SRP and usually para sa mga hindi nakakalam, ito po ang daily driver ko ngayon. Hindi pa rin ako nagpapalit ng phone although gustong gusto ko magpalit sa nating phone 2A dahil ang solid ng performance doon. Pero sa ngayon, dahil gusto ko itong gawa ng mga long-term review, hindi pa rin ako nagpapalit at the moment. Yung specification nito, same lang ng K70 na sabi ko kanina, Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 120Hz
AMOLED display, naka-Corning Gorilla Glass 5 protection, smooth and also crispy kapare ko yung dinidisplay na ito. And again, merong IP54 rating, naka-latest RAM and ROM configuration, and then meron na rin tayo ditong 5,000 mAh power up battery and 120 watts fast charging capability. So kung kayo yung tao na mahilig talaga pagdating sa mga emulated game, recommended ko to. Camera capability, okay na okay din mga kapare ko. At pagdating sa kanyang fast charging capability mga kapare ko, kung napanood yung iba nating review before, talagang mabilis siya. And honest opinion, based experience ko sa paggamit nito sa loob ng almost 8 months or 7 months na sa ngayon, kung hindi ako nagkakamali, okay na okay pa rin po yung performance niya. Pero pwede nyo pong panoodan yung mga long-term review ko dito dahil meron ako doon mga sinabing cons na dapat yung tandaan if bibili kayo ng Poco F6 Pro. Ngayon naman, kung mahilig kayo sa camera and also merong premium design and build at ayaw nyo na rin sa mga Poco phones, pwede kayo dito sa Camon 30 Premier. Para sa akin, isa pa rin to sa mga nakikita kong sulit phone dahil bumababa na yung presyo niya. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 24,000 pesos yung presyo niya ngayon, or mas mababa or mas mataas ang konti. Yun kasi yung last nakita ko. At pagdating sa specification nito, same lang din to ng Camon 30 Pro na naka Dimensity 8200 Ultimate. Pagdating sa display nito, naka 6.77 inch 120Hz LTPO AMOLED display panel at meron tong 1400 nits peak of brightness. And also, protected yung screen nito ng Corning Gorilla Glass 5 protection. By the way, pagdating sa kanyang camera capability, ito talaga yung pinaka-main reason kung bakit ka bibili ng isang Camon 30 Premier. Okay yung kanyang camera, meron tong triple 50 megapixel camera sensor. Meron na tayo dito kapare ko na periscope telephoto lens or yung ating optical zoom sensor up to ×3. At pagdating sa kanyang performance mga kapare ko is pretty solid. At para sa mga gustong alamin kung sino yung mas better na phone pagdating sa Poco F6 Pro and also Camon 30 Premier, pwede nyo pong panoodin yung ginawa kong comparison video dyan. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Meron na nga rin pala tayo ditong latest RAM and ROM configuration and also meron na rin tayo ditong IP54 rating. At higit sa lahat, meron na tong 5,000 mAh power and 70 watts fast charging capability. Ngayon naman mga kapare ko, pag-usapan natin yung flagship phone pagdating sa China ROM. At simulan natin sa personally favorite ko, which is ang iQOO C9 Turbo Plus, or also known as ang pinakamurang phone na merong Dimensity 9300 Plus chipset. Dahil sa presyong 22,542 at merong mga kapare ko na nagsasabing nagsasale pa to ng 20,000 pesos, and definitely mga kapare ko, ito yung aking number 1 recommended pagdating sa China ROM, pagdating sa ganitong presyo. 22,000 pesos, napakamura niyan kapare ko para sa phone na merong Dimensity 9300 Plus. Pagdating sa ibang specification na ito, naka IP64 rating na rin to, merong AMOLED display 144Hz na merong 4,500 nits peak of brightness at meron tong 6,400 mAh power up battery and 80 watts fast charging support. Pagdating sa camera nito, quite decent din yung nakuha natin performance dahil meron tong 50 megapixel sensor at kung makikita ninyo yung mga nakuha natin dyan kapare ko, quite decent talaga. Pero yung pinaka main reason kung bakit ka bibili nito syempre gaming performance. Yun nga lang, hindi ko siya recommended mga kapare ko pagdating sa emulated game dahil nga naka-Dimensity chipset. But at the end of the day, ito pa rin yung pinaka number 1 pick ko pagdating sa China ROM recommendation. And last naman sa listahan natin, isa sa pinaka nagustuhan ko rin pagdating sa camera capability, ang iQOO Neo 9 Pro. Meron tong Dimensity 9300 chipset, merong 144Hz LTPO AMOLED display, naka-latest RAM and ROM configuration na rin at meron tong 5,160 mAh power up battery and 120 watts fast charging capability. At pagdating dito mga kapare ko, yung pinaka main reason kung bakit mo siya bibilhin is yung kanyang camera capability. Meron siyang moonshot mode and also meron siyang maganda and also super crispy na portrait mode at masasabi kong napaka-solid ng software na ginamit nila para sa pagpaprocess sa mga photos dito dahil ang crispy ng portrait mode talaga nito. Nakikita nyo naman sa sample natin. But again, ang pinaka-recommended ko pagdating sa price range na to syempre itong iQOO C9 Turbo. So yun lang lahat mga kapare ko yung phone recommendation natin. Just I said, hindi ko po lahat na review yung mga phones na mga nagsidaan ngayong 2024 dahil nga syempre limited yung budget natin at hindi din agad kami makahanap ng buyer kapag bumili kami ng isang unit. Kaya natatagal lang kami makapag-review. But just I said, sa mga phone na na-review ko dahil more on focus talaga ako sa mga budget phones na talagang merong magandang value na pwedeng ibigay sa inyo, masasabi ko na ito yung best recommendation ko para sa mga price range and also personal needs ninyo pagdating sa isang smartphone. Kaya kapare ko nakadepende talaga yan sa inyong mismong needs or kung ano yung kinakailangan nyo sa isang device sa pagpili ng mga na-recommend ko dito. So kung kayo yung gaming part, marami ako sinabi dyan na for gaming. Kung kayong camera side, marami din ako sinabing phone dyan for cameras. But anyway, at the end of the day mga kapare ko, kayo pa rin yung magdi-decide. So dapat alamin niyo kung ano nga ba talagang needs niyo sa isang phone bago kayo pumili. So kung meron kayong mga tanong na gusto nyo pag-usapan natin ng nasa chat, pwede kayong mag-message sa akin sa ating Facebook
Facebook page, pag-usapan natin pag hindi na tayo busy, or kaya kung meron kayong tanong sa video na hindi ko nasama mga phones, comment nyo sa ibaba at pag-usapan din natin. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. Nga pala yung goal natin dito sa channel ay ma-reach yung 300k subscriber bago mag-end of the year. Baka naman mga kapare ko ay i-click yun yung subscribe button dyan if nakatulong sa inyo tong video na to. Anyway, yun lang guys. Maraming salamat. Peace.